sa ulo ng mga nagbabagang balita. 5 miyembro ng pamilya natagpo ang patay sa bahay. 18 anyos na lalaki, binaril sa Tondo. Krimen, nakunan ng CCTV. Cesar Mancao, handa ng sumuko. Pagtawid kina Erap at Lacson, binawi. 18 anyos na high school student, nag-suicide dahil napagalitan ng guro. Delikadong footbridge sa Commonwealth Avenue, isyung kulang sa pansin. At mga bagong reyna ng kalsada, masusubok sa pagmando ng trapiko. CBN Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Handa nang sumuko ang puganting si Colonel Cesar Mancao matapos ang halos 2 taang pagtatago. Humingi rin ng tawad si Mancao sa mga taong idinawit niya sa Dacer Corbito double murder case. Nakabonet ng unang humarap si Cesar Mancao sa media. Simple ang kasuotan at iilan lang ang kasama. Ilan sa amin, di siya agad nakilala. Ito marahil ang dahilan kaya't walang nakapansin sa kanya nang magpunta siya sa MOA at Rojas Boulevard nang bumisita si Pope Francis sa Maynila. Tumatak sa kanya ang mga salitang mercy and compassion na tema ng pagbisita ng Santo Papa. Dito niya naisipan na panahon ng itama ang mali niyang nagawa. Ay talaga pong umiyak ko ng apology kay Senator Lacson sa nagawa ko po pagsira, pagmalign ng kanyang pangalan, reputasyon, ambisyon, yung kanyang hihirap nung siya pinagtago. Una nang idinawit ni Mancao si Senator Panfilo Lacson bilang mastermind sa Dacer Corbito murder case. Ngayon, inamin niya kung bakit niya nagawa ito. Dahil po sa takot at banta na aking buhay noon, ako po'y sumunod sa kailang kagustuhan na madawit ho yung mga political opposition na balakid at critical sa administrasyon ng dating Reming Arroyo po. Humingi rin ng sorry si Mancao kay dating Pangulong Erap Estrada na naidawit din niya sa murder case. Gayon din kay Justice Secretary Leila de Lima dahil sa pagtakas niya sa NBI at sa hindi pagsunod sa apela ni de Lima na siya ay sumuko na. Akusado si Mancao sa Dacer Corbito murder case at ililipat na sana sa Manila City Jail nang tumakas mula sa detention center ng NBI dahil sa takot sa kanyang buhay. Sana po maintindihan din ni Secretary at ako po humingi ng pamanhin, patawad at pangunawa. Hirap at nangangamba si Mancao sa kanyang buhay, kaya't handa na siyang sumuko. Bukas siyang sumuko sa DOJ pero hindi sa NBI. Prefer either AFP, PNP, or Jerry Espina. I think I've known him. Ilang taon na ring hindi niya nakikita ang kanyang pamilya. Malaki sila na wala akong gabay ng ama nila. Hiling ni Mancao na maging patas ang korte sa kasong kinakaharap niya. Ganon din ang pag-unawa sa pamilya Dacer at Corbito sa mali niyang testimonya. Napatawad na ni dating Senador Ping Lacson ang mga nagdiin sa kanya sa Dacer Corbito double murder case. Pero hindi raw niya makakalimutan ang mga ito. Ayon kay Lacson, ang mga nagdiin sa kanya ang naging daan para makilala niya ang mga tunay niyang kaibigan. Nagpasalamat naman si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada sa pag-absuelto sa kanya ni Mancao. Handa rin si Estrada na tanggapin si Mancao sakaling sa kanya ito sumuko. Iniutos naman ni Justice Secretary Leila de Lima sa National Bureau of Investigation na alamin ang ulat ng pagsuko ni dating Police Superintendent Cesar Mancao. Ayon kay de Lima, malapit nang madakip si Mancao ayon na rin sa pinakahuling report na natanggap niya mula sa NBI.
Iginiit ni dating PNP Chief Alan Purisima na hindi niya pinamunuan ang operasyon ng Special Action Forces sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon sa kanya, kusang loob rin ang ginawa niyang pagbibitiw at hindi niya alam na sumugod na ang SAF Commandos. Nagpapatrol, Caroline Bongkin. Kahit papaano ay nabawasan na ang stress na nararanasan ni dating PNP Chief Alan Purisima matapos magbitiw sa pwesto. Iginiit ni Purisima na bukal sa kanyang kalooban ng pagre-resign. Gusto po natin tulungan ng ating Pangulo na magbigay at ng luwag at room para kung saan siya pwede mag-maneuver. I feel honored na nagsilbi ako sa ating Pangulo. Nakikidalamhati naman si Purisima sa pamilya ng Fallen 44. Dati rin ako ay tagasat. Alam ko kung paano yung talagang ako'y nalulungkot. Ako yung nakikidalamhati sa mga pamilya ng mga nasabi nating mga pagigiting na police personnel. Ipinaliwanag naman ni Purisima na hindi siya ang namuno o nagmando sa operasyon ng Oplan Wolverine at tanging intelligence package o pagbibigay ng impormasyon sa lokasyon ng target na si Marwan lang ang naging papel niya. At kahit suspendido, ipinagpatuloy lang niya ang pagbibigay ng impormasyon sa SAF. Kung ikaw ay isang taong may nalalaman, tatanungin kita, ipagkakait mo ba sa akin yung nalalaman mo para magampanan ko yung tungkulin ko? Katunayan, sinabi ni Purisima na hindi niya alam na sumugod na ang SAF. Dagdag pa niya, hindi mandatory sa PNP na ipaalam sa matataas na opisyal ang bawat operasyon. Ito ang posibleng dahilan kung bakit hindi agad nalaman ni Deputy Director General Leonardo Espina at DILG Secretary Mar Rojas ang tungkol sa operasyon. Kasi nga, unang-una, for operational security, pangalawa, kumbaga sa kaya naman nila supposed to be yung operation na yan. Nakahanda naman si Purisima na dumalo sa pagdinig sa Lunes para doon mas malinaw na maibigay ang kanyang panig sa kabila ng kaliwat kanang pambabatikos para malinis ang kanyang pangalan. Caroline Bongkin, ABS-CBN News. Hiniling ni Vice President Jedjo Marbinay na huwag munang bigyan ng clearance ang nagbitiw na si PNP Chief Alan Purisima. Ayon kay Binay, kailangan muna magpaliwanag ni Purisima sa kanyang nalalaman sa Mamasapano clash bago bakantehin ang kanyang pwesto. Pinalilinaw rin ni Binay kay Purisima kung ito'y nagbitiw bilang hepe ng PNP o bilang miyembro ng PNP. Ginamit lang umano ni Pangulo Aquino ang pagkakataon kagabi para ipagtanggol si dating PNP Chief Alan Purisima. Yan ang tingin ng ilang mga kaanak ng mga SAF Commandos at ibang grupong nagprotesta sa Liwasang Bonifacio. Nagpapatrol si Jasmine Romero. Hindi nakaligtas sa pambabatiko si Pangulong Aquino kahit na nagsalita siyang muli tungkol sa nangyari sa Fallen 44. Kanina, sama-samang nagprotesta ang ilang mga grupo, kabilang na ang ilang kaanak ng Fallen 44, mga asawa ng mga pulis at ang VACC. What happened to them is already inhumane. Hindi pa namin mahirap tanggapin. Kung susumahin ang lahat ng mga panawagan ng mga grupo dito sa Liwasang Bonifacio, iisa lang ang kanilang mensahe: hustisya para sa Fallen 44. Pero kung bubusisiin ang speech ni Pangulong Noynoy Aquino kagabi, mukhang matagal-tagal pa itong makukuha. Kaya pakiramdam ng kaanak ng isa sa mga Fallen 44, wala siyang napulot kagabi sa speech ni Pinoy. Pinakita na walang halaga yung mga tauhan niya na namatay doon sa Mindanao. Kung sino yung may salarin, hulihin na. Para sa ilan, ginamit pa ito ni Pinoy para ipagtanggol ang nag-resign na PNP chief na si Alan Purisima. Ang binibigyan pa niya ng dihil, gaano niya kamahal si Purisima. Hindi yung mga SAF-44 victims. At hindi niya nililinaw kung sino talaga ang responsable sa mga desisyon na yun. Nangako pa ang mga realista kanina na hindi ito ang huli nilang pagtitipon. Tuloy pa rin ang kanilang pakikibaka hanggang sa matamo ng mga itinuturing na bayani ang hustisya. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Walang katotohanan ng umuugong na balitang destabilisasyon laban sa pamahalaan ayon sa PNP at Armed Forces of the Philippines. Nagpapatrol, Jack Batallones. Itinanggi ng pamunuan ng Philippine National Police na may tanggap silang mga ulat tungkol sa planong destabilisasyon laban sa pamahalaang Aquino dahil sa isyu ng bakbakan sa Mamasapano.
Aminado si Chief Superintendent Generoso Servo na nagluluksa ang kanilang hanay sa pagkawala ng 44 na SAF commandos. Pero hindi raw nangangahulugan na balak nilang magkaklas. Ang PNP, very professional yan, very strong na institution, talagang time-tested na yan. Yung mga challenges na ganyan, mabilis kaming nakaka-adjust. Ginawa ng PNP ang pagtanggi kasunod ng mga kumakalat na text tungkol sa mga destabilisasyon. Una nang sinabi ni dating National Security Advisor Jose Almonte na posibleng mauwi sa destabilisasyon ang nangyari sa Mamasapano. Malalim kasi ang simpatsya ng taong bayan para sa napatay na 44 na SAF commandos. We should never allow ourselves, despite the pain that we are suffering, to be a pawn or to be used for political purpose. Maging ang Armed Forces of the Philippines, pinabulaanan ng balitang may planong destabilisasyon laban sa gobyerno. Jack Batallones, ABS-CBN News. Sapol sa CCTV ang pamamaril sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Nakadisplay pa sa tabi ng kabaong ni Charles Russell Lau ang koleksyon niya ng iba't ibang mga laruan. Kwento ng kanyang ina, ito lamang ang libangan ng anak matapos ang ilang oras nilang matyagang pagtitinda sa night market sa Divisoria. Pero alas 4 ng madaling araw noong Martes, Pebrero 3, iyon na pala ang huling magkasamang pagtitinda ng mag-ina. Kwento ng ina, natutulog na siya ng mga oras na iyon nang magising sa sunod-sunod na putok. Paglabas nila ng kanilang bahay, patay na at may tama na ng bala sa ulo ang kanyang anak. Sa kuha ng CCTV, makikitang inakbayan na siya ng 2 sospek na may dalang matataas na kalibre ng baril. Sinubukan pang ilayo ng mga sospek ang biktima sa kamera pero makikita ang pagbulagta nito. Gusto ko hustisya eh. Yun yung itinatawag ko, yung hustisya para sa anak ko, yung awa. May hawak ng mga pangalan ang mga pulis ngunit hindi muna nila pinangalanan. Inimbestigahan namin kung may kaugnayan nga yung pagpatay dito sa biktima doon sa kapatid ni chairman na kaaway ng grupo. Iniimbestigahan na din ang naplakahang van na ginamit na getaway vehicle ng mga armadong lalaki. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Patay ang 2 carnapper matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa investigasyon, nakipagbarila ng mga suspect sa mga pulis nang masuon sa isang checkpoint habang sakay ng mga ninakaw na motorsiklo. Na-recover rin sa mga suspect ang 2 kalibre 38 baril. Positibo namang kinilala ng biktima ang 2 suspect. Susunod, isang buong pamilya sa San Juan natagpuang patay. At inireklamong butas-butas na sahig ng footbridge, isyong kulang sa pansin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Inilibing na kanina ang iba pang SAF commandos na namatay sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Naging konsolasyon sa mga naulilang pamilya ang balitang napatay ang target ng operasyon. Nagpapatrol, Roxana Arevalo. Bandang tanghali kanina sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang 21-gun salute bilang huling saludo sa kabayanihan ng SAF Commandos na namatay sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Kabilang sa mga inilibing si Senior Inspector Gary Irana at PO3 Vergel Villanueva sa Zamboanga del Sur. Ang sinasabing last man standing sa grupo na si Senior Inspector Max Jim Tria sa Vira, Catanduanes. Si Inspector Joey Gamutan sa Zamboanga City. PO3 Rodrigo Acob Jr. sa Aurora Isabela, PO2 Roger Cordero sa Isulan Sultan Kudarat, PO2 Oliveth Viernes sa Tigugarao City, PO2 Cham Agabon sa Iligan City, at PO1 Mark Lori Clemencio sa Carigara, Leyte. Kaisa ang halos buong komunidad sa paghatid sa Fallen 44 sa kanilang huling hantungan. Siya ang last man standing. Hanggang sa huli niyang hininga. Kung meron mang konsolasyon para sa pamilya, ito ang initial result ng DNA na nagsasabing napatay nga ng SAF ang wanted na teroristang si Marwan. Pero masama pa rin ang loob sa gobyerno ng karamihan ng mga naulila ng Fallen 44. Mag-resign na rin siya.
hindi niya kayang ipaglaban yung nasayang na buhay. Bumisita naman si DILG Secretary Mar Rojas kanina sa huling araw ng lamay ni na PO2 Wendell Candano at PO2 Romeo Sempron sa Cebu. Bukod sa pakikiramay, tiniyak ni Rojas ang mga benepisyo para sa pamilya. Roxana Revelo, ABS-CBN News. Binisita ng ilang celebrity ang lugar ng madugong bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Kapayapaan din ang kanilang panawagan. Papatrol, Laura May Andong. Ang dating simpleng maisa na pinaghihiwalay ng ilog sa Barangay Tuka na Lipaw, Mamasapano, Maguindanao, ngayon madalas nang may bisita. Kanina, kasama ng mga lokal na opisyal sina Cesar Montano at ang kanyang banda, pati ang actress-comedian na si Giselle Sanchez sa encounter site. Habang naglalakad, napaluha si Giselle. Tinawid din ni na Cesar at Giselle ang footbridge patungo sa Maisan kung saan natagpuan ang karamihan sa mga bangkay ng PNP SAF. Para na lang sa mga kabataang ito, diba? Sana wala nang dumanak na dugo ever. Sorry ha, emotional ako. Maliwanag na hindi lamang soldier ang na-involve ito, kundi ang mga civilian din. Ang gera hindi po talaga kasagutan yan para magkaroon po ng kapayapaan. Ang tunay na pagkakasunduan, malinaw na usapan. Inalok ng ARMM government si Montano na maging peace ambassador ng rehiyon at positibo naman ang naging tugon ng aktor. Si Cesar at Giselle ay naging bahagi ng peace concert kagabi sa ARMM compound sa Cotabato City na tinawag na isang konsyerto para sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Lori May Andong, ABS-CBN News. Natagpo ang patay sa kanilang bahay sa San Juan ang 5 miyembro ng isang pamilya. Nagpapatrol, Dexter Ganipe. Napaiyak na lang ang kasambahay ng pamilya Xie matapos matagpuan ang bangkay ng pamilyang kanyang pinagsilbihan ng 4 na taon. Maagang nagising at naglaba ang kasambahay na kinilalang si Ivy nang mapansin ang 2 liham sa lababo na naka-address sa kapitbahay na doktor at sa administrasyon ng subdivision sa Barangay Green Hills. Permado ng misis ang liham. Naka-indicate doon sa suicide notes na nakikiusap na after this incident, isi-cremate na lang yung body and then may mga inihabilin. Nang puntahan ng kanilang kwarto, nakitang nakahiga sa kama ang ama ng pamilya na isang Taiwanese. Katabi ang kanyang asawa. Nakagapos pa ang kanilang mga paa habang hawak ng lalaki ang dulo ng lubid at nakabalot ng plastik ang kanilang ulo. Nasa ibaba naman ng kama ng mag-asawa ang 2 anak na lalaki na nakabalot din ng plastik ang mga ulo. Sa kabilang kwarto naman, natagpuan ang bangkay ng panganay na babae. Sinisyal na pagsisiyasat ng pulisya, may problema sa pamilya at negosyo ang mag-asawa. Magulang yata, yung matanda pinaalis muna Planado talaga. Wala kasi tayong signs na nakita ng struggle Pero meron tayong napuna, bumubula yung bibig niya at saka dun sa may ilong. Most likely is planado na nila ito. Dinala na sa crime lab sa Campo Crame ang mga bangkay para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay at kung sino ang huling namatay na posibleng siyang nagsagawa ng krimen. Dexter Ganibe, ABS-CBN News. Isang estudyante ang nagpakamatay sa Makati kahapon matapos umanong pagalitan ng kanyang guro. Nagpapatrol, Abner Mercado. Balot ng lungkot ang paghahatid sa cremation ng 18 taong gulang na si Liam Joseph Madamba, high school graduating student ng British School Manila sa Taguig City. Nagpakamatay kahapon si Liam nang tumalon sa isang parking building sa Makati. Pinagalitan umano siya ng kanyang teacher na isang British national. Parang pina-admit si Liam na nag-plagiarize siya from a site, isang paragraph, at nilagay niya sa first draft ng essay niya. Dapat sabihin ng school kaagad sa mga magulang na ito ang nangyari para masuportahan sa bahay or dapat nandun kami sa meeting na yon. Paniwala ni Trixie, dinamdam ng husto ng kanyang anak ang naging usapan nila ng kanyang guro noong Huwebes. Wala naman umanong mga senyales na maligalig ang kanyang anak at may psychological problem ito para magpakamatay. Kaya balak nilang sampahan ng kaso ang teacher. Yes, I have been talking to my lawyer and my family, and once I see that, my family is 100%, we will move forward. Balak din ng pamilya na makakuha ng whole departure order laban sa gurong British para hindi ito makalabas ng bansa. Sinikap naman ng news team na makuna ng panig ang guro pero hindi ito sumasagot. Abner Mercado, ABS-CBN News.
Isang concerned citizen ang dumulog sa KSP para isumbong ang footbridge na may mga butas at delikado umano sa mga dumaraan. Ito ang isyung kulang sa pansin. Disgrasya ang nag-aabang umano sa mga dumaraan sa footbridge na ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ayon kay Dolly Agustin. Araw-araw siyang dumaraan dito at kapansin-pansin ang mga butas sa footbridge. Manipis na umano ang flooring kaya't nagkakaroon na ito ng maliliit na butas na kalaunay nagiging malaking butas tulad nito. Kailangan na po talagang aksyonan para may ayos po, para iwas po tayo sa disgrasya. Yung paa po ng bata doon kasyang-kasya na para lumusot. Minsan naman umanong nadula si Aling Milagros sa nasabing footbridge, kaya todo ang kapit niya tuwing tatawid siya rito. Nung pagkadulas ko, napalo ako doon sa mga vendors. Gawa ng iniiwasan ko na tumama yung aking ulo. Paliwanag ng DPWH Quezon City, 1999 pa nang maitayo ang footbridge at sa dami ng dumadaan, talagang ninipis ito. Gayunpaman, plano ng palitan ng DPWH ang steel plate o flooring nito. Sectional ang gagawing pagsasaayos dahil hindi naman pwedeng isara ang buong footbridge dahil walang ibang tatawiran. Yung bago naming design ngayon is mayroon ng konkreto sa ibabaw para hindi na kinakalawang. Pati yung mga stairs, babaguhin namin. Pansamantala, tatakpan muna nila ang butas. Sa susunod na linggo naman nila sisimulan ang pagpapalit ng steel plate o flooring ng footbridge. Marami ang nagdadaan sa tulay na ito kaya sana'y mapalitan kaagad ang flooring ng butas-butas na footbridge para makaiwas sa disgrasya ang ating mga kapamilya. May mga issue pa ba kayong tingin nyo'y kulang sa pansin? Mag-post o magkomento lamang sa aming Facebook page. Susunod ang mga bagong reyna ng kalsada sa Cavite sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Sa unang pagkakataon, hindi mga maton, kundi mga bading ang itinalagang traffic constable sa isang bayan sa Cavite. Nagpapatrol, Justin Logan. Dahil sa madalas na away ng mga driver at traffic enforcer, nagtalaga ang lokal na pamahalaan ng Rosario, Cavite ng mga bading na traffic constable. Bibigyan nila ng pagkakataon ng mga tinaguriang reyna ng kalsada na dumiskarte sa pagpapatupad ng batas trapiko. Naisip ko na gawin natin parang malamian ng konti. Medyo, lagyan natin ng konting diplomasya. So naisip ko, pwede lang gumawa nito yung ating mga gay sector dito sa Rosario. Harap sa kaliwa! Kumpleto sila sa training, orientation at pati na rin uniforme. Sa unang sabak pa lang sa kalsada, isang driver ng minibus agad ang nahuli dahil sa maling pagbababa ng pasahero. Lubos naman ang saya at pasasalamat ng mga gay traffic enforcers dahil nabigyan sila ng pagkakataong gampanan ang ganitong klase ng trabaho. Dahil bilang isang bakla po, kaya po namin patunayan na kaya namin gawin ng lalaki at ng babae at kaya po di ba namin higit na kaya nilang gawin. Sumusuporta naman ang lokal na PNP sa hakbang ng LGU. Wala naman pong pinipili ang PNP, basta po nasa tama po lagi. Balak pang dagdagan ng lokal na pamahalaan ng mga gay traffic enforcers kapag natapos ng mga aplikante ang mga kaukulang paghahanda. Justin Logan, ABS-CBN News. Mga kapamilya, mayroon ng namang industry first na gagawin ng ABS-CBN. Matatanda ang ABS-CBN ang nagatid ng maraming first sa larangan ng telebisyon. Ang unang TV broadcast sa Pilipinas ay inihatid ng Alto Broadcasting System na naging ABS-CBN. Ang unang color TV broadcast sa bansa at sa Southeast Asia noong 1967 ay dahil din sa ABS-CBN. Pati ang unang via satellite telecast ay sa ABS-CBN din napanood. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang innovations ng inyong Kapamilya Network. Kaya mga kapamilya, abangan ang mahiwagang pagbabago na malapit nang mangyari. 4 na araw na lang at siguradong magbabago na ang tingin natin sa telebisyon. At yan ang mga balita na kalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.